It all started from this. Kaya pala. Have you ever been in a situation kung saan marirealize mo na ang isang insignificant event had impacted your life greatly? Yung moment na masasabi mo na, kaya pala. That is why today we're sharing to you how these insignificant events can mold us. 14 years ago, I was lost. Umabot ako sa point na super down ako na halos gusto ko na mag-suicide. And then, this came. So it all started with this package. Yung package na inuwi ng father ko from a business trip, nasabi niya sa akin, ipinilit lang daw sa kanya na bilhin. And then my mom and I realized na, operating pa pala yung company na yun. So my mom started calling someone. And then by January 2011, we got the package. Yung mas malakihan. Pero sabi ko, paano namin to ibebenta? Hindi ko alam. So, I went back to the person na kausap niya, and then he started discussing me things. And I was fascinated not with the potential income, but with the possibility na yung mga friends ko na may sakit, igagaling from it, or makakatulong from it. Inaral ko mabuti yung product, inaral ko yung mga benefits, hanggang sa naging product specialist ako. Sinisend ako ng company to different provinces, just to discuss the product. And then, at that time, na-realize ko, una nagdi-discuss ako about products, parang 80% of my presentation. And then later on, it became 50% of my presentation, more on health motivation na. So sabi ko, I love what I'm doing. This is what I want. I love this. I love sharing my experiences to other people and to inspire them and to continue living and loving their life. Insignificant event in our life may act as a detour. Yung detour, tipong may ginagawang daan, may roadblocks, sasabihin sa iba ka dumaan. Detour may be useful or not. Depende na lang ito kung paano natin to ititake. Dinaanan ba natin o hindi? In my case, it was useful. Dahil dinala ako sa ibang ruta for me to continue living. Insignificant event helped me to discover my purpose. I was really lost, pero this gave me purpose. This gave me reason to wake up in the morning excited, doing things for others. Which later on, naging calling ko siya na parang, I want to encourage people. I want to inspire people. Kasi wala ako nun Wala ako nun dati. Hindi ko siya makuha sa family ko. Hindi ko rin siya mahanap sa mga friends ko. Talagang sobrang lost. And because of the reroute na nangyari sa akin, because of the detour, I got into the place where I love what I'm doing. Insignificant event lead me to the road to recovery. Recovery from anxiety and depression. Yung tipong andun na ako sa point na gusto ko na mag-suicide. But this package changed my life and transformed it to something better. Back in 2006, fourth year college ako, first semester. Since nahirapan na yung nanay ko sa mga bayarin and sa mga bills sa bahay, she asked me na kailangan ko na raw na magtrabaho at mag-apply. So, even though I was a scholar back then, hindi pa rin naman kasi enough. So, what I did was, I submitted applications. Dati, biodata pa, wala pang resume. And, nagtataka ako bakit wala akong makuhang feedback. O, alam ko sasabihin nyo, bakit? Ilan ba yung pinasahan mo? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 8. Yes, 8 fast food chains sa iba't ibang branches and wala akong narinig na feedback sa kahit sino. Did you know that insignificant events can lead us to something better? Kaya naman pala wala akong matanggap-tanggap na feedback. Kasi, nung time na yun, yung isa sa mga ka-scholar ko keeps on talking about call center. So parang, gusto ko yan Kaya lang, di ba, pag sinabing call center, kailangan magaling ka mag-English. Back then, parang, magaling ba ako mag-English? Makarte lang ako magsalita, pero hindi ako magaling mag-English. Ito yung amazing. Kasi yung pinsan ko heard about me being interested na magtrabaho sa call center. She supported me talaga. And doon na nag-start yung career ko na talagang aralin kung paano makapasok sa call center and whatnot. So, while nandun ako sa journey ng paghahanap ng trabaho, pag-apply, at pagtatry na makapasok sa call center, one time, habang nasa jeep, sa may recto, bigla na may nag-snatch nung pouch nung kasama ko kasi nasa lap ko And hindi ko alam, parang feeling ko si Superman ako. Bumawa talaga ako ng jeep. Hinabol ko talaga yung snatcher. And sa likod ng Odeon Mall ngayon, yung Philippine Rabbit, hindi ko siya nakitang tumakbo. What I did was, talagang hinabol ko siya hanggang doon. Kaya lang hindi ko siya naabutan. And I was surprised kasi sa likod pala nun, may mga bahay. Talaga palang it's an area kung saan maraming residents. Tapos mantakin mo, may barangay outpost doon. Tapos parang napansin ako nung dalawang mama na nakatambay dun sa barangay outpost na tuliro. So they approached me. And pag-approach nila sa akin, sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, may nag-snatch po kasi ng pouch ko yung isang buwang allowance po nandoon. Sabi niya, Okay, alam mo ba yung itsura? Sabi ko, yes po. Kasi tanda-tanda ako itsura niya. Payat na lalaki siya, kulay maroon yung bag niya. Tapos tumakbo siya ron. Sabi niya, oo, nakita ko yan. Sandali ha. And guess what? Wala pang 5 minuto, dinala sa harapan ko yung guy. Tapos inabot sa akin yung pera, wala na sa pouch. Lukot-lukot na. Binigay sa akin. And syempre, normally pag gano'n, nakuha mo na yung pera, okay na, pwede ka na umuwi. Kaya lang nakiusap sa amin yung barangay post na baka pwedeng samahan namin sila sa CPD, sa Central Police District sa Manila, na mag-file ng case against this person. Kasi nga, parang
parang napapadalas na kasi yung ganitong klase ng incident. Parang returning na rin yung favor na ginawa nila sa akin. Nagpunta kami nung kaibigan ko sa CPD. Noong una parang sabi ko, noong oras na gabi na. Hanapin ako ng nanay ko. Mapagalitan talaga kasi ako nun. Tapos, while I'm filing a complaint, nung sinusulat ko yung complaint doon sa nag-snatch ng pouch, bigla na lang may tumawag doon sa cellphone ng kaibigan ko. Tapos hindi ko maintindihan at that point, ano ba naman to? Saan na kami nakarating? Pero syempre thankful dahil nakuha namin yung pouch. I realized that insignificant event will be used for our own good. Imagine, while I'm writing that complaint, someone called my friend. Tapos, yung number, unknown number. Kasi dati, kapag ka-international number, hindi siya lumalabas sa cellphone. So sabi ko, sagutin mo yan, baka yan yung isa sa mga in-applyan ko na call center. Tapos sabi niya, oh, ayan na, sinagot ko. And to my surprise, yes, yun nga yung isang ina-applyan ko, ina-eye ko na company. Sinagot ko yung cellphone, sinagot ko yung tawag, nasa hagdan ako ng Central Police District. Tinitignan talaga ako ng mga police din ng mga tao rin kasi nag-i-English ako doon habang ini-interview ako doon sa hagdan. Tapos eto pa yung isang nakakagulat. Nag-ask sa akin kung may newspaper daw ako. Did you know what happened? Pagtingin ko doon sa desk ng police na kung saan ako nag-file ng complaint, merong newspaper, English. So yun yung pinababasa niya sa akin. Tapos pinagbilang niya ako from 1 to 20. And then, what happened was, sinabihan ako na, tomorrow you can report, you're gonna be having your training. That call, kung hindi nasagot at hindi kami magkasama ng friend ko, kasi nga wala naman akong cellphone back then at sa kanya ako nakikisuyo. Hindi ko alam kung may schedule pa ako for an interview at hindi ko alam kung makukuha yung trabaho na yun. Grabe, diba? Pagkatapos ng incident na yon, hindi ako makapaniwala na may trabaho na ako kinabukas. Kasi pinapalayas na kami din sa bahay namin. So, it was really an insignificant event na ginamit for my good. And insignificant event are God's way to execute His plans. Imagine nung nagtitraining na ako, hindi madali when I've started working sa call center. Halos namumula yung mata ko, nahihirapan ako huminga kasi sobrang lamig. So those are the things na hindi ko na-anticipate kung nagtrabaho ko nun. At ito pa yung isa na nakaka-surprise. After the training, kinuwento sa akin ng manager na nag-hired sa akin, yung tumawag sa akin over the phone, na supposedly, hindi naman ako talaga yung kukunin. It's just so happened na yung resume ko, actually dito yung original resume, yung resume ko, nung nakita niya, mukha akong lalaki sa picture. Eh, ang hinahanap niya talaga, guy, na magiging telesales. And then when I pick up the phone, na-curious talaga siya kasi daw yung boses ko kakaiba. Grabe yung pagkakataon, no? Truly, when God moves, hindi natin siya ma-stop to do things for our own good. And kapag naaalala ko tong kwento na to, nagkaroon talaga ako ng idea na grabe yung insignificant events sa buhay ko. Ganun niya ginamit for Him to execute His master plan for me. And that's when everything started. With all the stories we shared, nakakatuwa to find out na dun lang pala talaga siya nag-start, no? Yes, and pagka nandun ka kasi sa event na yon, hindi mo masasabing insignificant siya agad. Parang minsan napapatanong ka, ano to? Parang hindi mo maipaliwanag, hindi mo rin masagot yung mga questions mo. And then, later on, you will realize that those insignificant events will become significant. Imagine we were just talking how we started and then we realized it was a series of insignificant events. Sa part ko, grabe, inalis niya ako from depression talaga. That's very significant for me. Na akala ko nung una, ito lang siya, ganun, gagawin ko lang to, magtotok-tok lang ako. Pero hindi ko na malayan. Siguro mga ilang years after na doing this and all. Pinagkakwentuhan na natin, na-analyze natin. And, oo nga no, hindi ko na malayan, dahan-dahan na pala niya akong naalisa. Pagiging lugmok, Yes. pagiging depressed, and Yes. kahit pa meron kang ipon doon, parang hindi talaga Money hindi is talaga not the answer, money. actually, It's really about ano yung pwede mong maging purpose sa mundo, ano yung maging contribution mo. Nung kinikwento sa akin ni Chen yung kwento niya, parang we've realized na, grabe no, dahil lang sa isang simpleng product package. Tapos ako naman, nung nag-start yung career Na ko pinilit sa... pa yun Pinilit pa. Oo. Parang sabi mo nga, grabe saan nakuha ni Papa yan. Parang gano'n. Tapos ako naman, just because of that resume, na mukhang lalaki yung picture, that's when it all started. Doon nag-start yung career ko Buti na lang maganda yung boses sa mo. call center. Ano ibig mo sabihin? But those insignificant events that became significant to us, hindi naman immediate eh. Parang, nung babalikan mo lang, parang, grabe, no? The way Lord moved para sa kapakanan natin, actually, it made me humble. Naging thankful ako, kahit maliliit na bagay. Ako naman, talagang lumabas yung pagiging makapalamukha ko, pagiging courageous. Kahit sino ka nakausap ko. Yes, dakilang chikadora nga kasi to. That is the very reason why we're sharing these to you. We may think that there are things happening to us na parang feeling natin walang, ano ba naman yan, Lord? Parang ganun. Minsan napapatanong ka. Walang sense, walang Oo. value, walang connection sa nangyayari. Walang connection sa plan mo. Parang ang layo-layo sa mga pinagpaplanuhan mo sa buhay na ma-achieve. And then you're gonna be able to realize one of these days that
that those things are significant kasi lagi niyang pupulutin yung pieces to make it work for her own good. Do you have any insignificant event na sa palagay mo yun yung naging dahilan kung bakit nandyan ka kung nasan ka ngayon? And is there anything in this video that resonates to you? Let us know on the comment section below. Mga kanosi, join our growing community here sa YouTube, sa FB page, at saka sa IG. Yes, and maraming salamat mga kanosi. Till next time, bye!